Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng murang desktop PC build gamit ang Ryzen 3 4100 at RX 5500 XT. Ang goal natin ay makabuo ng basic 1080p gaming setup na abot kaya at sapat para sa casual gaming at sa pang-araw-araw na gamit. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang inintay natin? Let's do this! Ang unang part ay ang Ryzen 3 4100, isang 4-core 8-thread processor na okay para sa entry-level 1080p gaming. Sapat ito para sa mga kalimitang titles at hindi masyadong demanding na games. Matipid din ito sa power consumption pero may limitasyon sa CPU-heavy modern titles katulad ng mga 4X games gaya ng Civilization. Bagay ito sa mga budget gaming builds na may malinaw na upgrade path at kung makikita nyo, kung gagamit kayo ng coins, ang babayaran nyo lang 2,468.75 pesos. Pwede nyo pang gamitan to ng voucher so bababa pa ang presyo. Punta naman tayo sa motherboard. Ang gagamitin natin ay ang BioStar B450 MHP. Simple lang ang features nito at sapat para sa basic builds. May essential connectors at micro ATX form factor. Hindi ito premium obvious naman, pero sapat na to for gaming and casual use para sa tipid na setup. Nagagawa nito ang kailangan. Alam ko minsan na may mas mura pa dito, pero sa ngayon ito lang ang nakikita ko, nawawala yung mas mura. Dati yung Ramsta B450 na motherboard, makukuha nyo lang for 1,900. Tapos kung gagamitan mo pa ng voucher, so mga around 1,700 lang. Pero hindi ko na makita ngayon yun, nagtaas sila ng presyo. Ito ngayon ang pinakamura, yung BioStar B450 MHP. Mapunta naman tayo sa GPU. Ang gagamitin natin ay ang RX 5500 XT. Dahil ito ang pinakamurang 8GB card sa Lazada na may stable AMD driver support. Kaya mag-handle ng 1080p gaming sa karamihan ng games. Pwede ring RX 580 8GB kung talagang nagtitipid ka, pero mas mainam pa rin ang RX 5500 XT kung pasok sa budget. Malalaro mo lahat ang lumalabas na laro ngayong 2025 sa GPU na to. Kailangan mo lang babaan ng settings at gumamit ng FSR. Para sa memory, ang kukunin natin ay dalawang PNY 8GB 2666 megatransfers. Reliable at sapat para sa light gaming at daily use. Importante na hanggang 3,000 megatransfers lang ang speed ng RAM kasi ang motherboard natin ay may maximum 3,000 megatransfers. Pag lumampas ka, makaka-encounter ka na ng incompatibility. Kaya ito ang pinili ko. Ito rin ang pinakamura sa ngayon. At para sa storage naman, kukuha tayo ng Lenovo LS800 250GB SSD. Dahil ito ang pinaka-affordable ngayon. Sapat para sa Windows, basic apps at ilang games. Kung kailangan mo ng mas malaking storage, pwede kang magdagdag ng SSD later on. Pero essentials lang muna. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng Deepcool PFX 700 watts. Mas mataas ang wattage para may allowance sa future upgrades. Kung gusto mong mas makatipid, pwede ka rin gumamit ng 500 watts unit, pero mas maganda kung mas mataas ang watts ng PSU mo. Para safe at konti lang naman idadagdag mo. Ngayon, sa case naman, kukunin natin ang YGT case dahil mura ito at sapat ang space para sa parts ng build. Simple at practical na PC case. At ang panghuli, maglalagay tayo ng 4 na Allen 12 volts fan para sa basic airflow. Functional at mura. Pwede mo ring palta ng RGB variant kung gusto mong makulay ang PC mo. Pwede mo ding dagdagan pa ng fans kung gusto mo. So ayan, in total kung ipag-a-add natin ang presyo ng mga parts, kung gagamit ka ng coins, in total 15,562 pesos ang presyo. Tapos kung gagamit ka ng 10% voucher sa lahat ng parts, ang total ay 14,005 pesos. O sabihin na natin 14,000 pesos. Magandang value na rin. Alalahanin na meron ding store voucher. Pero hindi na natin sasama yon kasi hindi naman lahat ng store nag-o-offer ng store voucher. So ayan, kung interesado kayo sa mga monitor na 24-inch, ayan, click nyo ang video na yan. At para sa mga gaming mouse or normal na mouse, click nyo ang video na to. Kung may mga tanong kayo, comment lang sa baba. Maraming salamat sa oras nyo. Ako nga pala si GH Tech. Hanggang sa muli.